Alam kong marami sa inyo ang nagtatalo-talo kung sino ba talaga ang mananalo kung sakaling maglalaban na si Naoya Inoue at si Cuadro Alas, Janrel Casimero. Kaya kailangan mo talagang mapanood ang bidyong ito. Subscribe. Ang isa sa napakalaking tanong ng napakaraming boxing fans ay kaya nga bang manalo ng angas ng Pinas sa halimaw ng Japan? Sa bidyong ito ay bibigyan natin ng kasagutan ang tanong na ito ng napakaraming boxing fans. Tatlong boksingero ang nakalaban na ni Inoue at Casimero ang magpapatotoo na kaya talagang manalo ni Casimero kontra kay Naoya Inoue, at mukhang delikado at dihado sa kamao ni Casimero ang Hapon na ito. Dalawang Hapon at isang Pinoy ang parehas na nakalaban ng dalawang boksingerong ito. Umpisahan natin kay Kenya Yamashita. Ito yung Hapon na boksingero na nakalaban ni Casimero noong taong 2019. At si Kenya Yamashita rin ang madalas na kasparing partner noon ni Naoya Inoue. Ngunit ang laban ng Casimero versus Kenya Yamashita ay maagang natapos sa round 6. Itinigil na ng referee ang laban dahil di na kaya ng Hapon na makipaglaban. Kung sa kamao ni Inoue ay nakayanan pa ni Yamashita, pero sa kamao ni Casimero ay bumigay na talaga siya. Sa isang interview ay hindi daw matamaan ni Yamashita ng counter si Casimero, pero si Inoue ay madali lang nitong natatamaan. Napakalayo ng distansya ni Casimero ayon kay Yamashita sa gitna ng laban, kaya mahirap patamaan. Pero pag ito na daw ang umuopensa ay tumatalon ito sa kalaban. Sinasabay ang suntok na pangmalakasan na mahirap nang iwasan. Pag si Inoue ang sumuntok kay Yamashita, nababasa pa ni Yamashita. Pero pag si Casimero na ang sumuntok kay Yamashita, sapul na si Yamashita. Ayon kay Yamashita, mabagal daw si Casimero kung iyong titingnan. Pero ito daw kasi ang paraan para maging lalong mabisa ang unpredictable na galawan. Dito ay napagtanto na ni Yamashita na napag-aralan at na-master na ng gusto ni Casimero ang lahat ng skill ng isang boxing player. Kaya kahit na si Inoue ay isang complete fighter, makakahanap pa rin ng paraan si Casimero para ito ay matalo. At kung mauunang makatama ng sulido si Casimero kontra kay Inoue, siguradong matatalo na si Inoue kay Casimero. Pero si Inoue ay nagpapabago-bago ng taktika depende sa kalaban nito. Pero magiging walang silbi lang daw ito kay Casimero dahil nga unpredictable ang galawan ni Casimero. Mapakaliwa o kanan ang gamitin ni Casimero ay parehas daw napakalakas at mapanganib na kamao. At ayon kay Yamashita, ang pinakadelikado sa lahat kay Casimero kung saan ang gumagalaw ang mga katawan nito na hindi na niya iniisip ang mga ensayo. Nag-a-adjust ang style ni Casimero depende sa kanyang kalaban doon na mismo sa gitna ng laban. Mahirap itong maipaliwanag at hindi maiintindihan ng simpleng boksingero lang. Pero isa lang daw ang tumatak sa isip ni Yamashita, napakahusay nitong kalaban na maaari lang daw matalo kung gagamitan ng dayaan. Sumunod naman na boksingero ay si Ryo Akaho. Hapon din ang boksingerong ito na nakalaban ni Casimero. Ito ang nakakagulat na revelasyon ng Hapon dahil ayon sa kanya, pagdating kay Inoue, madali lang niya itong tinalo. Dumating pa nga sa punto na 3 beses niya itong napabagsak sa kanilang sparring na laban. 井上選手は内割りに右フックだけ当てるとか左フックを狙ってるっていう感じ、左ボディっていうより前半少なかったよね。ジャブ、ボディにジャブと右ストレートを多発しているから、まあボディ左ボディで取っといて。 Pero pagdating kay Casimero, iba ang naging kwento dahil halos mamatay daw si Akaho sa lakas ni Casimero. Nabasag pa nga ang panga nito sa lakas ng suntok ni Casimero at ito ang dahilan kung bakit siya natalo. Dahil sa kanyang pagkahimatay at pagkabasag ng panga, inamin ng Hapon na tumalo kay Inoue na siya ay nawasak talaga at natalo sa pamamagitan ng KO kay Cuadro Alas, Janrel Casimero. Sa lakas ni Casimero ay natakot talaga si Akaho kaya siya nag-inarte at kusang sumuko. Isang bagay na hindi niya naramdaman nang makaharap niya si Inoue. Kaya para sa kanya,
kung maglalaban si Inoue at Casimero, sigurado daw na may kalalagyan talaga si Inoue sa lakas ni Casimero. Ang pangatlong boksingero na buhay na magpapatunay na kaya talagang matalo ni Casimero si Inoue ay si Pete Apolinar, isang Pilipinong boksingero na ilang beses ding nakasparing ni Inoue at nakasparing din si Casimero. Nag-sparring partner din ako sa Japan, ganun. Matagal din ako nagka-sparring kay Naoya. Kumbaga sa dinami-dami na, marami na rin yung rounds namin na nagpalitan kami ng suntok, kumain ako ng suntok niya, ganun. At yun, naramdaman ko yung mga pinagkaiba nila at ano. Ayon kay Apolinar, si Casimero daw ang klase ng boksingero na sa una ay magpapagpag lang ng kalawang, pero sa oras na ito ay maging seryoso ay naramdaman niya talaga ang pagiging halimaw nito na para daw isang leon sa ibabaw ng lona. Hindi naman na bago sa atin na yung lakas niya talaga. Pero nagano, parang nasurpresa ako kasi yung unang nakita ko siya nag-sparring, ano lang pala yun, parang akala ko ganun, parang spar play lang, pero parang nagpapagpag lang pala siya ng kalawang. Kasi nung kahapon, nung last sparring kami, grabe, parang na siyang leon. Grabe, iba na yung kondisyon niya, ibang Casimero na yung ano. Yung pagtungtong mo ng ring, parang iba na yun. Nandun na yung killer instinct niya eh. Isang bagay na hindi niya naramdaman kay Naoya Inoue, ito ang lakas ng presensya ni Cuadro Alas Janrel Casimero. Nang makalaban niya daw si Casimero, sobrang unpredictable talaga ng mga suntok nito. Dahilan upang hindi talaga mabasa ang mga atake ni Casimero ng isang boksingero. Talaga, angas ng Pinas. Kasi yung mga suntok niya, ano eh, unpredictable kung baga. Kasi, tsaka, hindi mo siya makukumpiyansahan talaga kasi yung pag-ilag niya, merong babalik na mas malakas, gano'n. Ayon din kay Apolinar, gamit ni Casimero ang mga paa at inuunat niya ng gusto ang kanyang katawan upang maging todo bigay ang suntok na kanyang papakawalan. Baga, yun sa pag-ilag niya, nandun pala yung, dun niya siniset up yung malakas na counter, gano'n. Yung lakas ng suntok niya, nagagaling talaga sa, ano niya, sa hip, sa leg, gano'n. Binibend niya talaga yung knee niya para pagbigay, talagang tutubigay talaga. Nang makaharap daw ni Apolinar si Naoya Inoue, ilang beses daw siyang kumain ng kamao ni Inoue pero hindi siya narugi. Pero nang unang beses niyang makasparing si Casimero ay narugi talaga siya ng husto. Partida ni Casimero, first time pa ito. Kinaoya, sa dami ng rounds, hindi ako narugi talaga doon sa sparring namin. Hindi ko nakaramdam ng rugi sa kanya, pero kay Casimero kahapon, first time lang narugi ako eh. Tinanong ni Diego Bandido si Pete Apolinar ng isang seryosong tanong kung sino sa tingin niya ang mananalo kung maglalaban si Inoue at Casimero, at ikakagulat mo talaga ang naging sagot nito. Sino yung mananalo pag naglaban sila? Para sa akin, malaki yung chance nila parehong manalo. Kung sinong tamaan, may kalalagyan talaga kasi para sa akin nga, yung lakas ni Casimero iba. At Sa tatlong boksingerong ito na nagpatotoo na kaya talagang manalo ni Casimero laban kay Naoya Inoue, sana'y nasagot nito ang malaking katanungan sa isipan mo. God bless everyone.